Hi guys, welcome to my vlog. So I'm so excited to share this journey to you guys. Come and join me as we go to Sagada for 3 days and 2 nights. There's a lot of pickup points or location actually, but I chose MOA kasi end of month, sahod pa nung time na yan, kaya ang dami lang gawain. Also, I joined Dorner's trip nga pala guys, in where I met a lot of people who became my friends eventually. And here we are on our first stop, which is ang Northern Blossoms. So as you can see guys, hindi pa siya ganun kadaming flowers that time. But it's okay kasi maganda naman yung place. And if you search it up, merong sea of clouds dyan pag na-tsempohan nyo, which is so nice. But as you can see, wala siya nung dumating kami dyan. And may binayaran lang pala kami dyang 300 pesos as environmental fee or entrance fee. Here are some of the flowers na mahahanap nyo doon. And nga pala guys, meron din silang ino-offer na free coffee and tinapay. And marami rin kayo mabibilhan doon ng mga pasalubong and also coffee, breads, and everything. And after nun, syempre nagtuloy na kami sa Sagada. Parang, I don't know, 4 hours or 3 hours more pa. And puro pa zigzag yung daanan guys. So talagang gising ka buong biyahe. But anyways, touchdown to Sagada. And here is a quick room tour. Dalawang kanyang bed. Isa ay ang queen size and then isa is a single size. And dito ako sa single kasi syempre okay lang ako dyan. Ayoko sa malaking bed. And then there's a mirror and maganda rin yung view nyo dyan sa labas. As you can see, there you go. Maganda po ang views. So ito accommodation namin ay kasama na ito doon sa biniyaran namin for joiners fee. Ang nagkagandahan dito ay malapit din ito sa town proper. After namin yan, nagpahinga lang kami saglit kasi umulan siya, and nung hapon na, we decided na maglibot muna sa town proper. Dito sa accommodation namin, malapit ang mga sikat na resto katulad ng Lemon Pie House or ito, Pitik Wine, Honesty Store. Actually guys, hindi ako mahilig sa wines, pero ito ako, si YOLO girl, kaya titikman! Yung umuwi. Parang prenup na yung charot. Hindi ko may paliwanag yung lasa niya kasi nga guys, hindi naman talaga ako mahilig sa wines, pero sabi ng mga kasama ko, masarap naman daw and ang dami nilang binili actually na pasalubong. And diretso lang kayo doon, makikita niyo tong store nila and then meron din silang pa bonfire dyan, pero may bayad. And pwede kayong tumambay dito guys. Sa loob nito, marami rin siyang mga wines dyan. And then, ayun, Honesty Store pa rin. Pwede kayong pumili, tumikim ng marami kung ilan ang gusto ninyo. Bala ko nga sanang tumikim ulit. Pero ayan, naubusan ako ng baso. Diba? It's a sign. Sabi, wag na lang daw. Ang arte kasi. So, nag-dinner lang pala kami guys sa Pepper and Salt. And then, after yun, pumunta na kami dito sa Alador. And walang pagkain dito guys. Puro alak din. At ang mahal ng pamasahe, 400. The next day. Ito yung view namin guys sa morning. Grabe, ang sarap sa mata. Parang gusto mo na lang mag-stay dito. And syempre, free breakfast kami. So, breakfast lang kami saglit. And then, nag-get ready na kami para pumunta sa aming Blue Mountain. Ay mali, Blue Soil pala. Tinamad na mag-edit. So anyway, saglit lang naman ang biyahe dito. Parang mga 30 to 40 minutes. Ganon. Ewan ko, nakalimutan ko na yan. Tagal ko kasi mag-edit. Pero ayan, ang ganda niya. Diba? Foggy. Pero hindi siya umulan. Thank God talaga. Syempre, sa lahat naman ng pupuntahan nating mga tourist destination, meron siyang mga bayad. And sa tour namin guys, meron binayaran kami pero kinumpute na kasi siya bago kami umalis. So parang ito lang, makikita nyo yung mga sinamahan ko and ang nagastos ko lang doon is parang 1,900 plus siya. Pero ginawa ko na lang 1,000 para ano mo yun, tip. Kahit ang liit, sorry po. Ito yung view namin. Grabe, diba? Para siyang kanta ni Taylor Swift. Marami rin pala kayo mabibiling pasalubong dito, guys. So, ito yung isa. Ito si tatay, tingnan nyo, meron siyang joke. Walang pine for. Walang pine for. Pag more than 3 pine trees. Pine for? Hindi lang ba sa England
That is joke. Pero ayun, nandito na tayo sa Blue Soil. Alam niyo yung si tatay, mahilig talaga mag-joke yun. Siya nga pala yung tour guide namin. Silang dalawa nung asawa niya. So ayan yung Blue Soil guys. Hindi na siya pwedeng apakan or pikitin sa taas kasi put ka. And syempre, may history yan kung bakit siya naging Blue Soil. Pero I think only sa Sagada lang siya. And hindi ko na-explain sa inyo guys kasi para saan pa, diba? Pumunta na lang kayo sa Sagada at experience nyo yung na-experience ko kasi ang ganda. And then ito na naman ako, nagpipictorial na naman ako kasi bakit ba? And alam nyo ba guys, malapit dyan yung Malboro Hills. Pero hindi na kami doon. And i-affiliate ko nga pala tong shoes na last minute ko binili. Ang ganda niya guys, grabe. Hindi man lang ako natisod or natapilok or kahit ano. After nun guys, pumunta sila sa cave. Pero ako, nag-decide ako na magtutour na lang ako mag-isa. Kaya pumunta ako ng town proper para puntahan yung Sagada Weaving. Hindi na ako nag-pottery kasi guys, ayoko mapagalitan. Baka umiyak ako ba? Pero ito guys, isa na naman sa i-affiliate ko sa inyo ay itong Jisoo Life. Kasi grabe, napaka may kwenta niya talaga. Lalo't kayo na puro sa Sagada pa kayo. Puro lakad dyan, te. Kaya bilhin nyo na. Tapos te, ang sarap maglakad. Ganito ba naman? Parang ka nag-i-slow walk. Grabe, ang ganda talaga. Tapos, syempre, mapapauwi na ako kasi, ayun ko, gusto ko lang maglakad-lakad. Nadaan ako tong Tam Tam Cafe. And grabe guys, bagong favorite ko na siya. Ang sarap na Thai milk tea nila doon Grabe, baka naman. Yan na yun, wala na akong ibang ginawa kundi i-enjoy lang talaga yung moment na yan kasi grabe talaga Sagada, guys. Puntahan nyo na. Ang ganda, super. Nga pala, 185 pesos yan. So, nagpapahinga lang dahil pagkatapos na mag-walk. Grabe, sobrang na-enjoy ko dito sa Sagada. Infinity and beyond, over 100. Over 10. And as you can see, wala yung kasama ko kasi pumunta siya sa cave. Solo joiners. Pwede ba magbakasyon ng 1 month paid leave? Ang ganda dito. Ang ganda. Gusto ko dito sa Sagada. Guys, alam nyo, pag nakapunta kayo ng Sagada, magiging ganun din kayo. I swear talaga. So, ayan, umidlip lang ako noon. Tapos, nag-get ready na naman ako kasi nga, pupunta naman kami ng hanging coffins. O, ito nga pala yung sa balcony namin, guys. Marami yan, pero, ayan lang. So, ito yung cemetery nila, guys. At alam nyo ba, nakalibing dito yung isa sa member ng SAF 44, which is, ayan, yon. Grabe, saludo. Okay, so as I have said a while ago, marami kaming hanging coffins dito. Actually, ito po ay isa sa mga burial site. Dito banda, yung nakikita po ninyo yung mga bato-bato na yan, lahat yan ay may mga laman na hanging coffins. Pinutol ko na guys kasi ayoko ng spoiler. Bahala na kayong alamin kung anong history nila kaya kailangan yung pumunta ng Sagada. And ayun, actually pag naglibot kayo sa Sagada, marami kayong makikita mga hanging coffins talaga. And aside from hanging coffins, isa din ito sa mga pinupuntahan nila. Damn! Pero may bayad na naman yan. No? Kung gusto nyo lang ng extreme activities, why not try it? Baka kasi makapiright. Pero ito guys, yung some of the pictures that I took there, ayan yung simbahan nila. Actually guys, maganda tong simbahan nila. Kaya lang hindi siya Catholic. And syempre, hindi pa dito natatapos ang araw namin dahil pumunta kami ng Gaia Cafe after namin doon. O, di ba may lakas pang mga person? Dito guys, medyo bungad siya kaya kailangan namin mag-tricycle. Parang mga nasa 30 lang ata binayaran namin. Pero pwede din maglakad. Kaya lang kasi tinamad na kami kasi pagod na nga kami ang haba ng nilakad namin. So, ito yung view namin guys kapag gabi sa aming accommodation. And before kami umuwi, pumunta kami dito sa Mount Police. Ito yung parang nirecommend ng tour guide namin. We skipped Malboro Soil para lang dito guys. And ang aga namin nagising dyan. And actually, mataas naman siya. And puro hagdan. So, nakakapagod nga lang. And maganda siyang exercise. Pero guys, to give you an honest review about it, I do appreciate it. Sabi ng mga tour guide namin, maganda daw ang Sea of Clouds dito. Which is okay naman. Pero kasi, mas maganda pa rin talaga yung sa Marlboro kasi
ang lapit lang ng clouds and tanaw na tanaw mo siya. Unlike dito, kung makikita niyo siya sa video, ang layo niya guys. Pero, ayun, okay naman. At least, diba, new experience. But, ayun lang, nakaka-disappoint lang. We actually all prefer Marlboro Hills. Kaya lang, ang nire-recommend talaga ng tour guide namin is ito. Kasi nga daw, sea of crowds na daw yun. So, ang kulit nila guys. Sila yung nasunod. Charot. And alam nyo ba guys, kami lang yung nag-hike dito nung araw na yan. Kasi nga, I think hindi siya popular. Pero tignan nyo na lang guys, kasi maganda din naman siya. And kung trip nyo siya, pwede nyo siyang i-add in your next travel. Ito naman guys, unlike other tourist destination, meron silang mga bilihan and anything. Dito is wala. Wala ning CR, ganyan. So, ito lang talaga ang mapupuntahan ninyo. Yung clouds na yan yung clouds doon sa Marlboro Hills. Kaya, ayun. And sa paligid niya, meron siyang parang little rice terraces, parang ganon. And ito na naman po tayo. Meron na naman tayong pictorial na para bang prenup. Ito na pala yung clouds dyan. So, ayan na yun. Yan na yung Sea of Clouds dito sa Mount Polis. And if ever you want, guys, meron pang mas mababa dyan. Pwede kayong bumaba. In our case, guys, meron akong chika kasi dinala nung mag-asawa yung anak nila na, ayun, naging tour guide na rin namin eventually. So, ayan. Diba? Kasamahan namin isang babae. And pag sweet nila guys. May picture pa nga sila. Grabe. Aldab yun. Pero in fairness, ang daming pogi talaga sa Sagada. And even tour guides, ang daming pogi. And ang dami kong nakikita sa TikTok na kakaroon ng love team dahil dito. So ayun, nag-vibe lang kami pababa dahil nagpapatugtog si kuya ng air supply. And ito pala yung pinaka-exciting part guys. First time kong sumakay sa top load. And kinakabahan ako kasi wala akong makapitan halos. Pero ayun, maganda naman siya. Akala ko kasi mabilis, especially, hello, Sagada daw, palikuan kaya to. Kaya nakakatakot, pero hindi naman ganun kabilis yung patakbo nila. And, trivia lang guys, hindi siya pwedeng sa Sagada. So, walang top load sa Sagada. Ito kasi, wala siya sa Sagada, pero bumaba din kami nung pumasok na kami ng Sagada. And ito yung view, 'di ba? Dito pa lang may Sea of Clouds na. Actually guys, first time ko mag solo travel and masaya ako na gawin yun. Gusto ko nga sana mag-isa lang ako, pero ang saya pa lang makamit ng mga tao. And ang cute lang guys, kasi hanggang ngayon, meron pa rin kami mga interactions na parang magkaibigan na kami. Oh my gosh, ang cute. Pero syempre, as a joiner, hindi may iwasan na meron talagang mga misunderstandings along the way. And unfortunately, in our group, nagkaroon siya ng misunderstanding. Pero okay lang naman. No, ayun lang, medyo naging off nga lang yung datingan. But that's the cons of joining tours kasi of course different people, different personalities, may mga family, may mga solo joiners and everything. So alam mo yun, differences in opinion, but I'm happy with my decision to do solo travel finally. If you wanna know guys kung ano yung travel agency na pinagbukan ko, you can comment down below para makapag-inquire din kayo, especially if you wanna do joiners or exclusive tours for you or for your family. And para makita nyo yung updated rates, kasi syempre nag-iba na siya, gawa nga ng mahal na ang gas. So ito yung view namin guys, napakaganda diba? Sabi nga nila guys, the more natakot ka gawin yung isang bagay, the more na mas gawin mo siya. Don't be afraid to fail guys, kasi marami kayong lessons na makukuha, and eventually para maging malakas ka and wiser ka in your next challenge. Ito naman yung mga pictures that I took sa Sagada. So if you guys have any questions, clarifications, violent reactions, charas, feel free to comment down below and I'll answer it. And isa pa guys, alam nyo, kulang talaga yung 3 days na paglilibot sa Sagada. Sobrang saya ko guys, experience ko na to. And also doon sa tour guides namin, sobrang babait nila, sobrang kwela. And also sa driver namin, kasi guys, napaka-safe talaga namin, napaka-understanding din niya. And siya din yung nag-accommodate sa amin. Siya yung nagluto, ng mga pagkain. So, ang galing. Tapos ayun, nung papauwi na kami, dito na kami dumaan sa Baguio kasi meron kami din wrap off na kasama namin. And dito talaga kami dadaan guys kasi mas malapit daw to. So pwede na kayong bumili ng pasalubong dito. And grabe, nakaka-nostalgic siya kasi dito talaga ako nag-aral sa Baguio. And ayun, parang ngayon lang ako ulit nakarating. Namimiss ko na nga siya ulit eh. Thank you so much guys for watching and for supporting me. Please support me. Please do subscribe for more travel videos pa, and I promise to do better. I hope to see you again guys on my next video. Thank you so much. Love lots. Mwah, 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 mwah. And the famous
moose. Roar. Bye.